Kabanata 8 ang pagpapatuloy. Pisikal na anyo, tinanggal na ang pagkakakulong. Epekto, pansamantalang magbabago sa anyo ng impyerno, isang kalagayan na walang pisikal na katawan. Sa anyong ito, lahat ng pisikal at mahiwagang pag-atake ay dadaan lang at hindi makakasakit kahit paano. Mabilis na mauubos ang MP habang ginagamit ito. Nag-isip si Pluto habang hawak ang kanyang bagong kapangyarihan. Mabilis na nauubos ang MP kapag nasa anyo ng impyerno, kailangan ko pang mag-ipon at dagdagan palalo ang aking MP. Biglang may nakita siyang kumikinang sa langit. Ginto na liwanag, splaash. Bumalot ang nakasisilaw na gintong ilaw sa buong paligid. Namangha si Pluto, ibig sabihin ba nito, nakuha ko na agad ang isang alamat na gantimpala. Sa kabilang dako, sa isang marangyang palasyo. Isang lalaking nakaupo sa pulang sofa ang napakuyom ang kamao sa galit, yung nakakainis na Pluto na yan. Naaalala niya ang matalim na tingin at lakas ni Pluto, at lalo siyang kinabahan. Yung tingin sa mga mata niya, ano ba ang nangyayari? Lalo siyang nagalit nang maalala ang nangyari, pinahiya niya ako sa harap ng lahat. Crack! Sa sobrang galit, nabasag at naduraj niya ang baso na hawak niya, at damyugo ang kanyang kamay. Agad na lumapit ang kanyang tauhan at nagtanong, "Ginoo, maayos ba ang inyong kamay?" Galit na sumagot ang binata habang nakatingin sa sugat, "May darating na bisita, ayusin mo ito." Ngayon na, habang ginagamot ang kanyang sugat, napakuyom pa rin siya ng kamao sa puot. "Pluto, matututunan mo kung ano ang mangyayari kapag tinapakan mo ako." Maya-maya pa, dumating ang matandang tagapaglingkod, "Ginoo, narito na po ang inyong bisita." Agad na pinalayas ng binata ang tauhang nag-aayos sa kanya, "Umalis ka na." "Paumanhin po, Ginoo." Sagot nito at agad na umalis. Humarap ang binata sa matanda, "Ipapasok mo siya. Pagkatapos ay iwan niyo na kaming dalawa." Pumasok ang bisita, nakasuot ng madilim na kapa, at may nakasabit sa likod niyang kumikinang na asul na sandata na parang dalawang talim ng pana. Namangha at kinabahan ng mga tauhan. Paano nakasama ang Ginoo sa katulad niyang tao? Sino ba siya? Mukhang hindi magandang balita iyan. Seryosong sumagot ang matanda, "Hindi lang yan basta hindi magandang balita. Kulang pa iyan sa sinabi mo." Ipinakilala siya si Cedric Thornhill, A-rank na Hexi Marksman, antas 18. Sabi pa ng iba, nakatapos na siya ng 33 kontrata ng pagpatay. Sinasabi ng usap-usapan na kaya niyang pumatay kahit sa layong ilang milya pa. Habang inaayos ang kanyang sombrero, seryoso niyang sinabi, "Linawin natin ito, kapag babae o bata ang target." Iyan ang talagang nakakagalit, kaya doble ang singil ko. Pagpasok pa lang ni Cedric, agad na sinabi ng binata, "Kanina pa ako naghihintay. Ang target mo ay lalaki." Napabuntong hininga lang ang mamamatay tao, lalaki, walang kasiya siya. Umupo siya ng mabilis, thud, at nagtanong, "Propesyonal ka rin ba?" "Hula ko." Nagulat ang binata, "Papaano mo nalaman?" Sagot ni Cedric nang walang pag-aalinlangan, "Syempre naman. Kasi isa ka rin naman." Lalong nag-alala ang binata, "Ikaw ay A-rank na. Diyos ko, kung kailangan mo pa ng tulong ko para patumbahin ang taong iyan, huwag mong sabihin. S-rank siya." Umiling ang binata, hindi naman ganoon. Ang klase niya ay Necromancer. Napatawa ng malakas si Cedric, "Necromancer. Yung basurang klase na kailangan pa ng 30 minuto bago makabuo ng isang kalansay." Tanging pagtangulang ang sagot ng binata. "Oo, hehe, hihihi, hehehehe." Hindi na mapigilan ang tawa ni Cedric habang unti-unting namumula sa galit ang binata. Biglang huminto ang tawa at galit na sumigaw si Cedric, isang A-rank na berserker, "Kumukuha ng mamamatay tao dahil lang na nilampaso ka ng isang C-rank na necromancer. Nakakahiya ka." Nagpatuloy si Cedric sa matinding tawa, "Ito na siguro ang pinakamasayang biro na narinig ko sa buong taon." "Ha ha ha ha." Biglang sumigaw ng matindi ang binata, hindi siya karaniwang necromancer lang. Sobrang bilis niyang umangat at siya pa ang nanguna sa pagsusulit ng mga baguhan. Bukod pa rito, siya ang pinakamahalagang inaasahan ng ating akademya na markado ng asul na dragon. Biglang tumigil at naging seryoso si Cedric, "Asul na dragon. Gagawing mas komplikado iyan ang lahat." Napahawak sa noo ang binata, "Ibig sabihin mo, ang presyo, tataas." "Tataas." Sigaw ni Cedric.
Mabilis na tumugon ang binata, huwag kang mag-alala. Hindi problema ang pera. Tumango si Cedric, mabuti. Ibigay mo lang sa akin ang litrato at pangunahing impormasyon, hahanapin ko siya, at papatayin. Ngumisi ng masama si Cedric habang inuulit, papatayin siya. Pagkatapos ay idinagdag ng binata, higit pa sa karaniwang impormasyon ang maibibigay ko. Kaklase ko siya, alam ko ng eksakto kung saan siya nakatira. Mas magiging madali na iyan, sabi ni Cedric habang naglalakad palayo, handa na para sa kanyang misyon. Habang lumalayo si Cedric, hindi nakapidyo ang binata sa pagbabala, huwag mo lang itong sirain. Kung mabuhay si Pluto, o kung malaman ng kapatiran ng asul na dragon. Biglang huminto at lumingon si Cedric, puno ng puot at paghamon, duda ka ba sa kakayahan ko? Agad na natakot at sumagot ang binata, hindi. Paalala lang. Nagalit palalo ang mamamatay tao, hindi ko kailangan ng paalala mula sa basurang hindi man lang kayang talunin ng isang C-rank. Bang! Ang lakas ng boses ni Cedric ay tila yumanig sa buong silid. Napakuyom ang kamao ng binata at napasigaw, yung tingin iyon ulit. T***tang na, napahawak siya sa ulo at napasandal, pero kahit ano paman, basta mamatay ka, wala na akong pakialam kung paano mangyayari yan. Sa kabilang dako, sa kanyang silid tulugan, biglang bumulusok ang isang lilang liwanag, Pluto. Ito ay ang Void Slicer, isang maalamat na sandata. Nagbibigay ito ng dagdag 5-0 sa liksi, at binabawasan ng kalahati ang paggamit ng kapangyarihan para sa mga kakayahang may kinalaman sa espasyo. Hinawakan ito ni Pluto at sinuri, maganda ang mga katangian, pero kagamitan ito ng mamamatay tao, walang silbi para sa isang gumagamit ng mahika tulad ko. Pero sabi nila, malaki ang halaga ng mga maalamat na kagamitan. Itatago ko muna ito. Masaya si Pluto sa nakuha niya, sa pagpasok ko sa pagbubukas ng pagpapala, tumaas ako ng 2 antas. Bukod pa rito, nakuha ko rin ang matalim na tingin ng kamatayan at anyo ng kabilang buhay, 2 kakayahang pang-Diyos. Utang na loob ko talaga kay matanda Crowley ang susing iyon. Nagpasya na siyang umuwi, panahon na para umuwi at magpahinga. Bukas pa ang pagkikita namin ni matanda Crowley. Swoosh! Bumukas ang isang daanan ng espasyo at dinala siya pabalik sa kanyang silid tulugan. Pagpasok niya, napabuntong hininga siya, kumpara sa lawak ng pagbubukas, parang hola lang ang lugar na ito. Biglang crack, nabiyak ang bintana, isang patalim na puno ng asul na liwanag ang humadyabis papunta sa kanya. Agad na tumugon si Pluto, ngunit hindi pa siya handa, thud. Nataman siya at bumagsak. Sa labas, sa tuktok ng gusali, nakatayo si Cedric habang nakatutok ang kanyang sandata, target. Nakita na niya si Pluto, at nagsimula na ang kanyang misyon na pumatay. Humugot ng buong lakas si Cedric ang kanyang kumikinang na asul na sandata, at sabay na sumigaw, tapos na siya. Akala niya ay matagumpay na niyang naitambo ang target, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang akala niyang simpleng pagtama ay magiging simula ng matinding gulat para sa kanya. Mag-aantay pa tayo sa susunod na kabanata kasi nasa huling chapter na tayo. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong opinyon, at i-subscribe ang channel para hindi mo mamiss ang susunod na mga kapana-panabik na manhwa recap. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong upload. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na recap, ingat, at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata.